Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. May mga karakteristik ang mga bata kapag kinakausap sila o kinakausap nila yung nanay o tatay ay hinaharap ang muka sa mukha nila, 'di ba? Na para bang bawal mag-multitask ang magulang o kaya ang teacher na para bang kapag yung mata mo ay nakatuon sa iba, hindi mo naiintindihan kung ano yung sasabihin nila. Kaya gustong-gusto ng mga bata eye level kapag sila ay kinakausap. Nakafocus. Minsan ganito rin tayo, 'di ba? Lalo na kapag meron tayong mga kinakaharap na pagsubok sa buhay, hinahanap natin yung mukha ng Diyos. Ang kaniyang pagkilos, ang kaniyang reaction, ang response niya, ang presence niya. Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo para maunawaan ang message ni God mula sa pangkaraniwang karanasang pambuhay. When we are confronted with so many life challenges, ano ang dapat na attitude? Paano nga ba haharapin ang mga faith-stretching trials? Do we have the faith of a child to trust God with all our hearts, that His purpose will be fulfilled in our lives? Paano kung tila ba ayaw humarap sa iyo ng Diyos dun sa mga panalangin mo? Paano kung seemingly quiet si God sa iyong petitions? Paano kung kada araw na nananalangin ka, imbis na nagiging maayos, parang lalong lumalala ang sitwasyon? Paano nga ba maghintay sa Panginoon? Let's learn from the life of a mother sa Bible. Sa buhay ng isang Canaanite woman na lumapit kay Jesus para pagalingin ang kaniyang anak. Sabi po ito sa Matthew 15:21-28. Basahin ko po sa ang Pinoy version mula sa Philippine Bible Society. Umalis doon si Jesus at pumunta siya malapit sa mga city ng Tyre at Sidon. May babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lugar na yon. Lumapit siya kay Jesus. "Anak ni David," sigaw niya, "Sir, maawa po kayo sa akin. Sobrang pinapahirapan ng demonyo ang anak kong babae." Pero hindi siya sinagot ni Jesus. Lumapit ang mga disciples kay Jesus at nakiusap. "Paalisin niyo na po siya. Sunod siya ng sunod sa atin at napakaingay niya." Sinabi ni Jesus, "Pinadala ako para lang sa mga naliligaw na tupa ng Israel." Pero lumapit ang babae at lumuhod sa harapan niya. "Sir, tulungan niyo po ako," sabi ng babae. "Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso," sagot ni Jesus. Sumagot ang babae, "Tama po kayo, pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkaing nalalaglag mula sa mesa ng mga amo nila." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya." Gagawin ang lahat ng kahit na sinong ina na merong anak na merong karamdaman. Nagmamakaawa siya kay Jesus kasi alam niya, kilala niya si Jesus, nabalitaan niya na siya ang Mesiyas, siya ang anak ni David at nagpapagaling ng may mga karamdaman. Hindi siya Jew, hindi siya Israelite, kagaya ng sinabi ni Jesus, siya ay Gentile. Pero nakarinig siya ng gospel, ng mabuting balita patungkol sa Mesiyas. At sa eksena, napakarubdob ng kaniyang request, "Have mercy on me, Lord, Son of David." Her words clearly stated that she knew who Jesus was, anak ni David. Kilala ng babae si Jesus. Pero ano ang response ni Jesus? Simula, hindi siya sumagot. Alam mo yung napaka-intense ng prayer mo, ng request mo,
And actually, yung request nga yung petition niya, hindi para sa kanya, kundi para sa pinakamamahal niyang anak, which is noble. She was so desperate asking God for help. Sabi nga sa English translation, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." Tapos walang reaksyon yung kausap mo. Di ba nakaka-dishearten yun? Parang bingi siya sa iyong request. And we are also like this sometimes. Lalo na kapag may mga humihingi sa atin ng favor, no? O may nag-chat sa'yo na nanghihiram ng pera, pero dahil nga lagi na siyang humihiram sa'yo at parang wala namang balak magbayad dun sa mga previous niyang hiniram, unseen ang message niya. O may humihingi ng tulong mo pero marami kang priorities kaya hindi mo muna to pinapansin. Nakadagdag pa nga sa bigat, yung hindi pagsagot ni Jesus sa Gentile, yung pagsulsol ng mga disciple. Ano sabi nila? Paalisin niyo na po siya. Siguro naingayan, nakulitan sa babae na paulit-ulit na humihingi ng tulong sa Panginoon. Marahil kung sino man na nanay na may ganitong kalagayan na anak, gagawin niya yung ginawa ng Canaanite woman. And Jesus said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Para bang sinasabi niya, pang Israel lang ako, doon lang ako nagpapagaling. But this was not the Jesus she knew. Alam niya, kilala niya si Jesus na laging may ready answer, lalo na sa kagaya niya na may pangangailangan. But Jesus made it clear that He was not sent to Gentiles like her. Ang sakit, no? Yung para kang nabasted. Hindi ako para sa'yo. Ang puso ko ay nasa iba na. It's not me. It's not about you. Pero hindi kita gusto. Parang ganun, no? Kung parehas tayo na sensitive na tao, when people makes me feel that I am unwanted, ayoko na. Magde-detach na ako. Ititigil ko na yung paghihingi ng favor. That's my natural tendency and I believe ganun ka rin. Madidishearten ka o madidiscourage ka. O matatanong niya, ito ba yung Mesyas na sinasabi ng mga tao? Is this the Christ whom everyone was talking about? Siya ba talaga yung nagpapagaling? Meron ba siyang legit na compassion sa mga mahihirap na kagaya ko? Or sometimes we ask God, mahirap bang sagutin yung request ko? Kala ko, lahat imposible sa'yo. Bakit ang hirap naman gawin nung hinihingi ko sa yung pabor? Minsan ganun, di ba? Kapag ang sagot ng Diyos ay seemingly no, tapos hindi pa natin matanggap. Sa lagay ng Canaanite woman, valid naman yung request niya. Kagaya rin halos ng mga request natin sa pangangailangan, lalong-lalo na sa kagalingan. But instead of detaching herself, instead of saying, di kung ayaw mo, di wag. Pagalingin mo na lang yung mga gusto mong pagalingin. But she became more persistent in praying. She continued saying, tulungan mo po ako. She continued interceding for her daughter. Sa kabila ng nakaka-discourage na situation. Sa gitna ng tila ba ang imposible ng isasagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Parang hopeless, no? And this is intercession. Ito yung talagang marubdob na pananalangin. We pray with faith. We pray with persistence. Si Moses sa Bible, during the time that he was leading the Israelites, he prayed to God, "If your presence that does not go with us, do not send us up from here." Wag niyo na po kaming paalisin kung hindi niyo naman po kami sasamahan. Kung wala ang presensya mo, O Diyos, ayokong umalis. And the merciful God said to him, "My presence will give you rest." And that is persistent prayer.
Pero tila ba naging mas mabigat yung sagot ni Jesus, 'di ba? Kasi sa verse 26, ang sabi pa niya, hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sagot ni Jesus. 27, sumagot ang babae, tama po kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tira-tirang pagkain na lalaglag mula sa mesa ng mga amo nila. Sabi niya, tulungan mo po ako, Lord. Di niya sinabing, help my daughter because her daughter is her life, her primary concern. And despite of the discouraging response ni Christ about food being thrown to dogs, hindi siya na-offend. And let us try to understand yung context naman ni Jesus about the dog. Ang context niya dito ay yung mga puppy, mga family dogs na inaalagaan, kinakalinga sa bahay. Hindi ito about yung sa traditional Jewish slur about Gentiles, kasi minsan tinatawag rin silang dog na ang ibig sabihin ay unclean o hindi malinis. Anong sagot nung Canaanite woman nung sinabi ni Jesus yung mataling haga na pangungusap na yon? Her response was full of humility. She knew her place. She knew that she is asking for help. Di siya nagde-demand. Hindi nga dinebate si Christ about her state. Di nga siya nagsabi na itrato mo naman ako na parang bata, yung bata na binibigyan ng tinapay. But instead, she wanted to be blessed just like how family blesses their dogs. Kung ang aso ay minamahal at pinagpapala, ganito rin yung kanyang simpleng hiling. She did not insisted to be helped. Naglambing siya sa Diyos. And her response was of great help. Na para bang sinasabi niya, opo, focus po kayo sa mga Hudyo. Yes po, naiintindihan ko po sila ang inyong priority. But I also know that you extended help to non-Jewish people, just like me. Yun kasi yung alam niya. Yun yung nababalitaan niya. At yun yung pinaniniwalaan niya. At alam ng Canaanite woman na matutulungan siya ni Jesus. When we intercede, we put ourselves into the feet of Jesus. We do not deserve to be helped. Ako rin po, Lord, makasalanan. Ako po ay unfaithful. Ako po ay reklamador. Laging nagkakamali. Ako po ay imperfect. Pasensya na po kayo, pero kailangan ko po ng tulong ninyo. By your grace and your mercy, I believe that you will answer my desperate plea. And Jesus rewards the great faith of the Gentile woman. Yung closing statement ni Jesus, sabi niya, Ale, napakalaki ng pananalig mo. Magkakatotoo ang gusto mo. Sa oras ding yun, gumaling ang anak niya. Without Jesus going to the house of the Canaanite woman para pagalingin ang bata, immediately after saying those words, natanggap ng bata ang kagalingan. Sabi ni Jesus, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Sa wakas, ang Canaanite woman received an encouraging word from Jesus. At alam niyo po sa Bible, dalawa lang sila na Gentile na kinomplement ni Christ about having great faith. Itong Canaanite woman at yung isa yung centurion, yung Roman centurion who asked Jesus to heal his servant. Sa Matthew 8 naman yun. The Lord acknowledged how great her faith was sa kabila ng discouragements. It's as if Jesus was testing her faith. Serves as a reminder to us that great faith may be found in unexpected places. Great faith is sometimes measured from its disadvantages. And faith is often greatest when it is expressed on behalf of someone else's need. Kagaya ng ginawa ng Canaanite woman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala po ninyo sa amin
sa kung gaano ka tindi, ka-intense, kalawak ng pananampalataya ng babaeng ito sa inyo. Ng ina na walang ibang hinangad kundi ang kagalingan ng kaniyang anak. We ask, Lord, for your help. We ask for your mercy and for your grace sa aming pagharap sa mga personal challenges po namin. Whatever that is, Lord. Alam po ninyo na ito pong pagsubok na ito ay malalampasan namin. And tulungan niyo po kami na maipasa po namin yung pagsubok sa aming pananampalataya. Kasi kung hindi niyo naman po kami tutulungan, hindi rin namin kakayanin. We desire, Lord, to have such great faith, kagaya po ng Canaanite woman. And we desire more of you, Lord. Tulungan niyo po kami sa aming buhay. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos, dakilang Emmanuel, dahil anuman ang aming tawirin, anuman ang aming danasin, hindi niyo po kami iiwanan sa aming lantasin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patuloy kang manalig, kaagapay, manampalataya, dahil ang ating Diyos ay buhay at ang ating Diyos ay patuloy na nagmamahal at sinasamahan tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.